Magandang araw bagong Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Nasa kote ang tatlong high-value individual sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Pulumulok Municipal Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency sa South Cotabato. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Emilu Pedroso. Arestado ang tatlong high-value individual sa isinagawang joint bypass operation ng Pulumulok Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Unit 12 at 2nd Provincial Mobile Force Company sa Barangay Cannery Site, Pulumulok, South Cotabato, kahapon Agosto 24, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek sa alias Rolo, 32 taong gulang, alias Patrick, 29 na taong gulang na kapwa residente ng Pulumulok, South Cotabato, at isang alias Kimlo, 25 taong gulang na residente naman ng General Santos City. Na-recover mula sa kanilang tatlo ang 7 pakete na pinaghinalaang shabu na may kabuoang bigat na 28.1 gramo na nagkakahalaga sa National Standard Drug Price na 191,080 pesos at isang piraso ng 1,000 peso mark money na ginamit sa transaksyon at isang black Honda CRF na ginamit ng sospek. Ang mga sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, partikular sa Section 5, 11, at 26. Pinuri naman ni Police Brigadier General Romeo J. Macapas, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang mga unit ng operasyon para sa kanilang mabilis na aksyon at binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na operasyon laban sa ilegal na droga. Muling nananawagan ang Police Regional Office 12 sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra ilegal na droga sa pamamagitan ng pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emilu F. Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. Nasamsam ng Police Regional Office 13 ang kabuuang 67 loose firearms sa buong rehiyon ng Caraga bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa paglaganap ng mga ilegal na armas. Patrolwoman Joanna Kawili sa report. Umabot sa 62 ang loose firearms na nakumpiska, kusang isinuko at idiniposito sa Police Regional Office 13 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga paglabag sa batas ukol sa baril mula August 1 to 21, 2025. Batay sa ulat ng Regional Operations Division 13, 14 na armas ang nakumpiska sa pamamagitan ng search warrants, checkpoint operations, police responses at searches incidental to lawful arrests. Samantala, 43 armas ang voluntaryong isinuko ng mga may-ari, habang 5 armas naman ang pansamantalang idiniposito sa kustudiya ng pulisya, habang hinihintay ang pag-renew ng firearm registration o license to own and possess firearm ng kanilang rehistradong may-ari. Patuloy ang Caraga sa maigting na pagpapatupad ng batas upang matiyak na ang lahat ng armas ay nasa tamang kamay bilang bahagi ng adhikain nitong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. Arestado ang isang high-value individual at kasamahan nito matapos masamsam ang mahigit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Bocaue, Bulacan.
Nakatutok dyan si Patrolwoman Mildred Tawadona. 2 drug suspect kabilang ang isang high-value individual ang naaresto ng mga operatiba ng Bukawi Municipal Police Station sa ikinasang bypass operation sa Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Virgilio D. Ramirez, Acting Chief of Police ng Bukawi Municipal Police Station, ang mga sospek na si alias Toyo, 36 anyos na isang high-value individual, alias Butchoy, 30 anyos na kapwa residente ng Bulacan. Nasamsam mula sa mga ito ang tinatayang 65 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 442,000 pesos, kasama ang buy-bust money at iba pang ebidensya ng illegal na transaksyon. Isinagawa ang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit ng Bukawi Municipal Police Station na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto ng mga sospek at pagkakakumpiska ng mga iligal na droga. Kasalukuyang nasa kustudiyan na ng Bukawi Municipal Police Station ang mga sospek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at pagsampa ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinuri ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang Bukawi Municipal Police Station sa kanilang dedikasyon at determinasyon sa pagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga. Tiniyak din niya na patuloy ang pinaigting na kampanya ng Bulacan PNP, katuwang ang iba't ibang unit ng kapulisan, lokal na pamahalaan at mamamayan upang manatili ang kaligtasan, kaayusan at kaunlaran ng buong lalawigan ng Bulacan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Huli ng mga tauhan ng Batangas Police Provincial Office ang isang district engineer matapos mahuli sa aktong pagtatangkang manuhol ng mahigit 3.1 na milyon sa isagawang entrapment operation sa Batangas. Magbabalita dyan si Patrolwoman Priscilla May Urbano. Naaresto ng mga operatiba ng Taal Municipal Police Station ang isang district engineer matapos umano'y mag-alok ng suhol na nagkakahalaga ng 3,126,900 pesos kay Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libiste upang pigilan ang pagsasagawa ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga proyekto ng DPWH sa nasabing distrito nito lamang 22 ng Agosto taong kasalukuyan sa poblasyon Zone 12 Taal, Batangas. Kinilala ang suspect na si alias Abe, 51 taong gulang, district engineer sa naturang bayan at residente ng San Pablo City, Laguna. Ayon kay Police Colonel Giovanni Emerick A. Cibalo, Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office. Last Friday po, August 22, around 6 PM ay nagresponde po ang sa pangunan ng ating hepe sa Taal dahil meron po kaming na-receive na information na may ongoing nga po sir na parang attempt to bribe si congressman po. Kaya nagtungo po si lugar at nakuha nila sir yung mismong tao nandoon sir at on the act sir na bribe sir. Andun din sir yung na-recover na pera sir amounting to more than 3 million sir. Based on reliable information, nagresponde po yung ating police sir. At yun po yung naabutan nila sa isang area sir. We gave him also his rights sir to due process. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Taal Municipal Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practice Act na isasampa laban sa kanya. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscilla May Urbano. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman.